Tito Juan, kung pwede po itago niyo po ako sa pangalang Marco. Medyo may kabigatan din po kasi itong ikukwento ko. At ayoko sanang malaman ng iba na sa akin nangyari. Nangyari po ito noong napilitan akong umuwi sa bayan namin sa may bandang Quezon. Nagtatrabaho po ako dito sa Maynila bilang engineer. Pero tumawag po kasi ang tiya Miling ko. Umiiyak. May sakit daw po ang tiyo Ben ko, yung asawa niya at kapatid ni mama. Hindi raw po malaman ng doktor kung ano talaga ang sakit. Bigla na lang daw ng hina, namayat, tapos palaging parang natatakot. Nag-file agad ako ng leave. Tito Juan, mahal ko po si Tio Ben, parang pangalawang tatay ko na rin yun. Pagdating ko doon, naabutan ko yung bahay nila, yung lumang bahay pa ng mga lola namin. Malaki, gawa sa kahoy, mataas ang kisame. Alam niyo na po, yung typical na bahay sa probinsya na maraming kwento. Medyo kinabahan na nga ako pagpasok pa lang. Pagkita ko kay Tio Ben, nagulat po ako. Sobrang payat na niya, lubog na yung mga mata. Halos hindi na makabangon sa higaan. Pero ang pinagtaka ko, Tito Juan, yung mga mata niya, palaging dilat, parang laging may tinitingnan sa may kisame o sa bintana, tapos parang takot na takot. "Marco, buti dumating ka," sabi ni Tia Miling, halatang pagod at puyat. Hindi na namin alam ang gagawin. Sabi ng doktor, wala naman daw findings na grabe. Mga vitamins lang ang binigay, pero lalo siyang nangihina. "Ano po ba talagang nararamdaman niya, Tia?" tanong ko. Hindi raw siya makatulog sa gabi. Palagi daw may naririnig siya, parang may kumakain daw sa labas ng bintana. Bulong ni Tia Miling. Tapos nag-antanda. Tapos minsan, parang may dumadaggan daw sa kanya. Doon na po ako nagsimulang isipin yung mga kwentong naririnig ko lang dati. Pero pinilit kong wag munang maniwala. Kinabukasan, lumabas ako sandali para bumili ng gamot. Napadaan ako sa tindahan ni Aling Charing. "Oh Marco, napauwi ka?" bati niya. "Opo Aling Charing, dinadalaw ko lang po si Tio Ben," sagot ko. "Naku, kawawa naman ang Tio Ben mo," sabi niya. Tapos medyo lumapit at bumulong. "Alam mo ba, may mga naririnig daw sila Caselia dyan sa tabi niyo tuwing gabi. Parang may lumilipad daw galing doon sa malaking puno ng balete sa likod ng bahay nila." Si Caselia po yung kapitbahay sa likod namin. Yung bakuran nila may napakalaking puno ng balete. Kinilabutan po ako bigla, Tito Juan. May sakit kasi si paring Ben mo, kaya siguro dugtong pa ni Aling Charing na parang may ipinapahiwatig. Pagbalik ko sa bahay, nakita ko si Caselia. Nakatayo malapit sa bakod namin. Sumisilip papasok. "Oh Marco, andyan ka pala. Kamusta na ang Tio Ben mo? Naririnig ko kasing umuungol kagabi," sabi niya. Parang normal lang yung tanong niya. Pero yung mga mata niya, parang sobrang interesado. Medyo tumayo po balahibo ko doon. Nung gabing yun, ako na po ang nagbantay kay Tio Ben para makapahinga naman si Tia Miling. Nakaupo lang ako sa tabi ng higaan niya. Tahimik na yung bahay, mga pasado 12:00 na. Maya-maya may narinig ako, isang mahinang tunog. Parang ibon daw po yun, sabi ng matatanda, di ba? Sabi nila, pag malayo yung tunog, malapit daw yung aswang. Pag malakas yung tunog, malayo daw. Yung naririnig ko po, mahina lang, paulit-ulit, galing sa labas. Napatingin ako kay Tio Ben. Mas lalong nanlaki yung mga mata niya. Tapos parang hirap na hirap huminga. Parang may nakadagan na sa kanya. Kinabahan na po ako ng todo, Tito Juan. Hindi na nakatiis si Tia Miling. Kinabukasan, pinatawag niya si Mang Cardo, yung kilalang albularyo sa kabilang baryo.
Dumating si Mang Cardo, matandang lalaki na maputi na ang buhok pero mukhang malakas pa. Pinatingnan niya si Tio Ben. Tinitigan sa mata, kinapay yung pulso, tapos umiling-iling. May dumadalaw dito sa gabi, sabi ni Mang Cardo. Malakas ang hangin niya. Naamoy niya ang mahina. Ano po ang gagawin namin, Mang Cardo? Tanong ni Tia Miling, nanginginig ang boses. Naglabas si Mang Cardo ng isang maliit na bote na may langis ng niyog na may kung ano-anong ugat sa loob. Ito ipahid nyo sa katawan ni Ben bago magtatip silim. Tapos maglagay kayo ng isang platito nito malapit sa bintana kung saan siya natutulog. Pag lumapit yung hindi maganda, kukulo yan bigla. Nag-iwan din siya ng mga dasal at isang maliit na buntot pagi para isabit daw sa may pintuan. Ginawa namin lahat ng sinabi ni Mang Cardo. Pagdating ng gabi, mas kinakabahan na kami. Nakabantay kami ni Tia Miling sa kwarto ni Tio Ben. Nakapatay yung ilaw, tanging liwanag lang mula sa gasera sa labas ang nagbibigay ng kaunting ilaw. Nakatingin kami sa platito ng langis na nasa may bintana. Mga hating gabi na naman. Narinig na naman namin yung parang mas malapit na yun. Tapos, biglang kumulo yung langis sa platito. Tito Juan, hindi yung mahinang pagkulo, kundi yung malakas, parang piniprito. Sabay nun, umungol ng malakas si Tio Ben at napahawak sa dibdib niya. Natataranta kami ni Tia Miling. Nagsisigaw si Tia ng mga dasal na itinuro mo, Mang Cardo. Ako naman, hindi ko alam gagawin ko. Parang nanigas ako sa kinatatayuan ko. Sa sobrang taranta at takot, hindi ko napigilan ang sarili ko, Tito Juan. Sumilip ako sa siwang ng bintana. Medyo maliwanag ang buwan noon at kitang-kita ko po. May lumilipad palayo sa bahay namin. Isang katawan ng tao mula bewang pataas, walang paa. Tapos parang may mga bituka na nakalawit. Papunta yung direksyon niya doon sa malaking puno ng palete sa likod bahay nila Casilya. Hindi ko po alam kung gaano katagal akong nakatulala doon. Nanginginig yung buong katawan ko. Hindi ako makapaniwala sa nakita ko. Aswang nga, manananggal. Pagbalik ko ng tingin sa loob, tumigil na yung paggulo ng langis. Si Tio Ben humihinga na ng mas maluwag, pero tulog na. Parang sobrang pagod. Si Tia Miling napaupo na lang sa sahig, umiiyak habang nagdarasal pa rin. Hindi na kami natulog nung gabing yun. Binantayan namin si Tio Ben hanggang mag-umaga. Pansikat ng araw parang gumaan ng konti ang pakiramdam sa bahay. Medyo nagkakulay na rin ang mukha ni Tio Ben. Niyaya ko yung pinsan kong si Noel. Napuntahan namin yung puno ng balete sa likod bahay nila Casilya. Kunwari, maghahanap lang kami ng gagamba. Pagdating namin doon, wala kaming nakitang katawan o anuman. Pero yung lupa sa paligid ng puno parang bagong hukay o galaw. Tapos, may naamoy kaming kakaiba, Tito Juan. Parang malansa na hindi mo maintindihan. Nakita kami ni Casilya mula sa bintana niya. Anong ginagawa niyo dyan, mga iho? Tanong niya. Parang pilit yung ngiti niya at maputla siya. Wala po, Casilya. Naghahanap lang po ng gagamba. Sagot ko. Nagmadali na kaming umalis ni Noel. Unti-unti pong lumakas si Tio Ben sa mga sumunod na araw. Hindi na naulit yung tik-tik at yung paggulo ng langis. Pero hindi na rin ako mapakali doon. Pagkatapos ng isang linggo, bumalik na ako ng Maynila. Kahit hindi pa tuluyang magaling si Tio Ben. Hanggang ngayon po, Tito Juan, pag naaalala ko yung anino na lumilipad patalayo, tapos yung kumukulong langis, nagtataasan pa rin ang mga balahibo ko. Totoo pala talaga sila. At yung takot na naramdaman ko nung gabing yun, hindi ko na siguro malilimutan habang buhay. Hindi ko na po tinanong si Tia Miling tungkol kay Casilya.
parang mas gusto na rin nilang kalimutan ang nangyari. Pero sa isip ko, Tito Juan, hindi ko maiwasang isipin kung ano kaya ang nasa ilalim ng puno ng balete na yon tuwing gabi. Salamat po sa pakikinig, Tito Juan. Ingat po.